Ang nakaraan ay biglang lumitaw si Chu Ziyu sa harapan ni Zhang Dequan na nanlilisik ang mga mata, at hindi pa nakakilos si Zhang Dequan ay agad na siyang sinakol ng ating bida, at ito ay tinawanan ni Chu Ziyu na nagtanong na kung tama raw ba siya na Zhang Dequan ang kanyang pangalan. Ang mga kalahok ng kanilang nakita na madali lang nahuli ng ating bida si Zhang Dequan ay masyado siyang nabigla at napapatanong sila na kung talaga raw ba na isang mahina si Zhang Dequan. Sinasabi din ng iba na hindi mahina si Zhang Dequan, sadyang malakas lang talaga ang kanyang nakaharap. Maging itong si Gu Qingshan ay napapatanong na kung ganito raw ba kahina si Zhang Dequan, dahil nahuli lang siya ng isa lang na galaw. Kinakailangan raw niyang iligtas si Zhang Dequan, dahil kung mapatay siya ay hindi lang siya ang mawawalan ng pagkakataon na makakuha ng pabor sa young master ng pamilyang Yao, kung hindi maari pa siyang pag-initan o maging ang kanyang buong pamilya. At napabuntong hininga na lang itong si Gu Qingshan dahil dapat na nahimik na lang siya kanina. Sa gitna ng tensyon ni Chu Ziyu at Zhang Dequan ay nagpakilala naman si Gu Qingshan sa ating bida na nagbigay ng paggalang. Nang narinig yun ay seryoso na lumingon si Chu Ziyu kung saan nakatayo si Gu Qingshan. Doon ay tinanong ni Zhang Dequan ng ating bida na kung ano raw ba talaga ang kanyang gagawin, huwag raw niya siyang patayin. Maging si Gu Qingshan ay sinubukan din niyang pigilan ng ating bida na huwag patayin si Zhang Dequan. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu na kung alam raw ba ng Daoist kung kanino nagtatrabaho ang kanyang gustong patayin. Dahil dito ay ngumiti si Chu Ziyu na bahagya niyang binitawan ang mahigpit niyang pagkahawak kay Zhang Dequan. Ipinaliwanag din ni Gu Qingshan sa ating bida na ang tao raw na kanyang kaharap ngayon ay isa sa mga tauhan ni Yao Ditian, ang young master ng Yao family. Sigurado raw siya na narinig na ng master ang tanyag na pangalan ng young master na si Yao Ditian. Alam niya na matalinong tao ang master, kaya alam niya ang tamang pagpipilian. Nagsalita naman si Zhang Dequan sa ating bida na tama raw ang mga sinabi ni Gu Qingshan. Kung papatayin raw siya ng master ay tiyak na hindi ito palalagpasin ng young master. Alam naman daw ng master na ayaw din niyang magkapira-piraso ang kanyang katawan. Nang narinig ni Chu Ziyu ang paliwanag ni Zhang Dequan ay mas lalong hindi niya ito nagustuhan, kaya tinanong niya si Zhang Dequan na kung binabantaan raw ba niya siya. Dahil dito ay mas lalong nakaramdam ng takot si Gu Qingshan, na pinapakiusap sa ating bida na sana patawarin niya si Zhang Dequan. Kinakailangan niyang paalalahanan ng master na ang Yao family ay mayroong ancestor na nasa antas na ng Saint King. Gaano pa man kalakas ang master ay tiyak na kamatayan ang kanyang kahahantungan kapag nakaharap niya ang ancestor ng Yao family. Subalit hindi pinakinggan ni Chu Ziyu ang pakiusap sa kanya ni Gu Qingshan, bagkus kanya lang pinatay si Zhang Dequan sa isang hampas. Sabay lumingon si Chu Ziyu kay Gu Qingshan na mayroong malademonyong ngiti. Nang nakita ni Gu Qingshan na sa kanya na naman nakatuon ng pansin ng ating bida ay nanginginig ang buo niyang katawan sa sobrang takot. Natatawa pang tinanong ni Chu Ziyu si Gu Qingshan na kung ang kanyang pangalan raw ba ay Gu Qingshan, siya raw ba ay isang malakas. Iniisip naman ni Chu Ziyu na matapos raw niyang patayin si Zhang Dequan ay halos maubos ang kanyang vital energy, at talagang nagbago ang boundary gate. Ang pagpatay raw niya sa taong ito ay malamang na kumonsumo ng 1,000 bahagi ng kanyang vital energy. Kinakailangan raw niyang mag-ingat dahil kung pumatay siya ng mga mahalagang tao ay tiyak na mababago ang hinaharap kapag siya ay bumalik. Ang lakas raw ni Zhang Dequan ay matatawag na niyang pasado, hindi naman siya mahina. Ang dahilan kung bakit mababa lang ang nakonsumo na enerhiya sa kanya ay malamang dahil hindi pa siya isang mahalagang tao sa puntong ito ng panahon. Pero gayunpaman ito raw ba kaya ang tunay na dahilan o baka mayroon pang ibang dahilan? Kinakailangan raw niya itong subukan sa ibang tao. Doon ay dahan-dahan na nga na lumapit si Chu Ziyu kay Gu Qingshan, at nang napansin ito ni Gu Qingshan ay tinanong niya ang ating bida na kung ano raw ba ang kanyang gagawin. Hindi naman sumagot si Chu Ziyu sa tanong ni Gu Qingshan, bagkus naglakad lang ito papalapit sa kanya. Kahit na takot ay sinigawan ni Gu Qingshan na kung talaga raw ba na binabalak ng master na maging siya ay patayin. Kaya dali-dali na nga na tumakbo si Gu Qingshan upang tumakas. Nagtanong naman sa kanya ang ating bida na kung bakit raw ba siya tumakbo, hindi naman siya kumakain ng tao. Ang mga kalahok ay hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan, dahil isang sampal lang raw ng ating bida si Zhang Dequan ay namatay na kaagad. Hindi raw ba natatakot ang ating bida sa galit ng pamilyang Yao? Sinasabi din ng iba na mayroon raw lakas ang master kaya natural wala siyang kinakatakutan. Pero sa pinakamasama ay maari lang na tumakas ang master patungo sa hilagang rehiyon. Ayon din ng iba na tingnan raw nilang lahat. Matapos pinatay ng master si Zhang Dequan ay si Gu Qingshan na naman ang kanyang hinahabol.
Ano raw ba kaya ang balak na gawin ng master? Gusto din ba niya na patayin si Gu Qingshan? Habang mabilis na tumakbo si Gu Qingshan ay humihingi siya ng tulong sa ibang mga elder, nakikiusap raw siya sa kanilang lahat na iligtas ang kanyang buhay. Kapag siya raw ay nagawang mailigtas ay tiyak na bibigyan sila ng malaking gantimpala ng pamilyang Go. Natuon naman ang pansin ni Chu Ziyu sa kanyang likod dahil bigla na lang nagsalita ang dalawang elder. Pinaalam nila kay Chu Ziyu na kung hindi raw ba alam ng binata na nakalikha siya ng isang haligi ng talento na umabot sa milyon-milyong talampakan, nagpapakita lang ito na nakatakda ang binata na mapabilang sa kanilang Zulu Academy. Nang nakita nitong dalawang babae kung sino ang elder na nagsasalita ay agad nila itong nakilala, ito raw ay ang master ng Zulu Academy. Sa isip-isip naman ng ating bida na sa wakas ay nagdesisyon ang tao na nagbibigay ng tanong na lumabas, bagamat hindi niya nauunawaan ang literary cultivation, at batay pa lang sa kanyang aura ay tiyak isa na siyang Pixane King, marahil ay kalahati na lang ng hakbang ay maabot na niya ang quasi-emperor realm. Doon ay nagsalita si Chu Ziyu sa master ng Zulu Academy, dahil raw sa paanyaya ito mula sa nakakatanda ay likas lamang itong tanggapin ng hamak na disciple, ngunit kanyang pinapakiusap na maghintay muna ng sandali ang senior, dahil mayroon muna siyang kinakailangan na aasikasuhin na isang maliit na bagay, at pagkatapos nito ay aakyat siya sa bundok upang makipag-usap sa master. Matapos magsalita si Chu Ziyu ay bigla siyang lumitaw sa likod ni Gu Qingshan, kaya takot na takot itong si Gu Qingshan na kanyang tinanong ang ating bida na kung ano raw ba ang gusto niya sa kanya. Hindi raw ba niya alam na siya ang ikalawang pinuno ng Gu family? Kapag nang ahas ang ating bida na patayin siya ay hindi siya palalagpasin ng kanyang nakakatandang kapatid. Hindi naman nakinig si Chu Ziyu sa babala ni Gu Qingshan bagkus ipinagpatuloy lang ng ating bida ang kanyang binabalak, sinabi pa ni Gu Qingshan sa ating bida na nagsalita na ang guro pero naglakas pa rin siya ng loob na gawin ito. Sinisigaw din ni Gu Qingshan sa elder ng Zulu Academy na iligtas raw nila siya, pero pinahinahon lang siya ni Chu Ziyu dahil hindi naman raw niya siya papatayin. Sinabi din ni Chu Ziyu sa lahat na sobrang sama raw ng kalooban ng tao na ito, nagawa pa niyang magbalak laban sa isang nakababatang tulad niya na ngayon pa lang niya nakilala, tunay na nakapipinsala sa iba at sarili ang kanyang asal, ang kasuklam-suklam na tao na katulad nito na lumitaw pa sa tarangkahan ng akademya ay isang malaking kahihiyan sa banal na lupain ng pag-cultivate ng karunungan. Ang kanila raw kinaroroonan ngayon ay nasa harapan ng akademya, at ayaw niyang magdulot ng karagdagang pagdanak ng dugo. Ngunit kung kanya itong papatayin ngayon ay hindi matatahimik ang kanyang konsensya, maaaring makaligtas siya sa parusang kamatayan, pero hindi siya makakatakas sa kaparusahan, ngayon ay aalisin niya ang cultivation nitong tao na ito at paparusahan sa pamamagitan ng pagpapaluhod sa kanya dito upang magsisi sa harap ng akademya sa loob ng 7 araw. Doon ay itinapat ni Chu Ziyu ang kanyang dalawang daliri sa likod ni Gu Qingshan upang kanya nang ihanda ang proseso sa pagtanggal ng cultivation. Kasunod nito ay nabuo sa kanilang paligid ang formation na nilikha ni Chu Ziyu upang bigyan ng parusa si Gu Qingshan. Matapos tanggalin ni Chu Ziyu ang cultivation ni Gu Qingshan ay sinaad ng ating bida na ang sinabi raw niya kanina ay lulumpuhin lang niya siya pero hindi papatayin, at huwag na siyang mag-alala dahil ito lang naman ang kanyang gagawin. Ang tanging paraan upang maibalik ang kanyang cultivation ay kapag makakuha siya ng kataas-taasang banal na kayamanan, pero kung hindi ay hindi na niya maibabalik ang kanyang cultivation. Si Miss An nang kanyang nakita ang ginawa ni Chu Ziyu kay Gu Qingshan ay hindi siya makapagsalita. At sa ilang sandali ay naglakad na silang dalawa ni Chu Ziyu upang umakyat na sa kabundukan para kausapin ang master ng akademya, habang ang ibang mga kalahok ay naiwan na hindi makapagsalita. Doon ay nagsalita itong dalawang babae na masyado raw walang awa ang ginawa ng ating bida kay Gu Qingshan, dahil kanyang nilumpo si Gu Qingshan ng ganun-ganun lang. Sinasabi din ng isa na matagal na raw siyang naiirita sa mapang ibabaw na hayop na si Gu Qingshan at sa wakas ay mayroon ng tao ang nagturo sa kanya ng leksyon. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu ay masyado siyang nadismaya dahil ang pagpatay raw niya kay Zhang Dequan ay kumonsumo ng 1,000 bahagi ng kanyang vital energy, samantalang ang paglumpo niya kay Gu Qingshan ay kumonsumo lamang ng mas mababa sa 10,000 bahagi ng kanyang vital energy. Ang kapalit raw sa paglumpo sa isang cultivator ay masyadong malayo kumpara ang pagpatay sa kanya. Kinakailangan raw niyang iwasan ang pumatay ng tao hanggat maaari sa hinaharap. Kahit mayroon daw tao na mag-provoke sa kanya ay dapat hindi niya sila papatayin, sa ganito raw na galaw ay talagang matatawag siyang napakabait. Sa gitna ng kanilang paglalakad sa kabundukan sa akademya ay makikita naman sa kanilang unahan na hinihintay sila ng master ng akademya.
Nang nakita ito ni Chu Ziyu ay napapatanong siya na kung ano raw ba ang ginagawa ng master. Ang matanda pala na ito ay ang kasalukuyan na master ng Zulu Academy, siya ay simuling naabala sa pag-aaral ng literary cultivation. Nang napansin niya na dumating na pala sila Chu Ziyu ay kanyang tinawag ang pansin ng dalawa. Sabay nagbigay siya ng paggalang, na kanyang ipinakilala ang kanyang sarili, siya raw ay simuling ang kasalukuyan na master ng Zulu Academy. Wika pa niya na gusto raw niyang malaman sa kanyang batang kaibigan na si Chu Ziyu kung ano ang nag-udyok sa kanya upang tumungo dito sa Zulu Academy. Sumagot si Chu Ziyu sa senior na sumunod daw siya sa master upang mag-cultivate dito sa kabundukan, kaya hindi siya nagkakaroon ng anumang pakikipag-ugnayan sa mga tagalabas. Ngayon ay kakalabas pa lang niya upang mag-ipon ng karanasan, medyo kulang ang kaalaman niya tungkol sa kalagayan ng mainland. Narinig din niya na napakaraming aklat at impormasyon ang nasa Zulu Academy. Umaasa raw talaga siya na papayagan siya ng senior na makapagbasa ng iilang mga aklat, at humihingi din siya ng paumanhin sa anumang abalang na idulot niya kanina. Umaasa siya na mapapatawad siya ng senior. Ngumiti ang senior na kanyang sinaad kay Chu Ziyu na kung ang ninanais lang ng kanyang batang kaibigan ay ang magsaliksik ng ilang impormasyon ay wala namang problema. Kung gayon ay maaring manatili ang kanyang batang kaibigan dito sa akademya, agad niyang ipaghahanda sa kanyang tauhan ang mga materyales na kinakailangan ng kanyang batang kaibigan. Sa pagsang-ayon ng senior sa hinihiling ni Chu Ziyu ay agad na nagpasalamat ang ating bida sa kanya. Wika pa ng senior kay Chu Ziyu na ang magturo sa isang bata na katulad ni Chu Ziyu ay isang kahanga-hanga para sa kanilang mga guro. Ngumiti naman si Chu Ziyu dahil ang guru daw ay isang likas na mapagkumbaba at karaniwan hindi lumalabas maliban na lang kung mayroong mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Sa sinabi ni Chu Ziyu ay natawa ang senior, sa isip-isip naman ng ating bida na natural lang raw sa mga malakas na tao na ibunyag ang kanyang pagkakilanlan, pero hindi naman pwede na kanyang sabihin na nanggaling siya sa Taisu Holy Land sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali ay dito sa loob ng Zulu Academy, makikita si Chu Ziyu na kanya nang sinimulan ang pag-aaral sa mga libro na ipinahiram sa kanya ng senior. Iniisip din ni Chu Ziyu na mukhang hindi raw siya napunta sa maling panahon, ito talaga ang panahon kung saan nagmula si Emperor Taisu, sa ngayon ay ang susunod niyang gagawin ay hanapin si Emperor Taisu, at kinakailangan din niyang makahanap ng isang piraso ng buhangin ng panahon, dahil kung hindi siya makahanap ay wala siyang paraan na makabalik sa kanyang totoong panahon na pinanggalingan. At napansin din niya na nakatala sa ulat ng Changji ang ranggo ng mga pinakamalakas na Saint King mula sa tatlong lahi ng demonyo, mga barbaro at mga tao, sila ay may kabuuang 100 pwesto. Nakasaad din sa listahan ang mga kinakailangan na labanan at kung anong antas ng cultivation, maging ang mga dahilan kung bakit sila napabilang sa ranggo, at mga sandata na mga ginamit ng mga Saint King, at mga natatanging kakayahan ng mga eksperto at marami pang iba. Nasabi din ni Chu Ziyu habang hindi maalis ang kanyang tingin sa nakatala sa libro na si Emperor Taisu ay nagsasanay ng daw ng buhay at lumikha ng Taisu Emperor Scripture. Naging seryoso din siya dahil napakabihira ang daw ng buhay, kaya malaki ang posibilidad na si Wu Wanqui mismo si Emperor Taisu, pero ang kanyang ipinagtataka ay ika-90 ang kanyang ranggo, medyo mahina naman ang ganitong ranggo. Natigil naman ang malalim na iniisip ni Chu Ziyu nang tinawag ang kanyang pansin ni Miss Anne. Doon ay nagtanong si Chu Ziyu sa dalaga na kung nakapasa raw ba siya sa exam, sumagot si Miss Anne ng oo, siya raw ay lubos na nagpapasalamat kay Chu Ziyu. Tinanong din ni Chu Ziyu si Miss Anne na kung mayroon raw ba siyang narinig patungkol kay Su Wanqui, ayon naman ni Miss Anne na syempre, ang lahat ng tao dito sa Tianqiong ay kilala ang tao na yun. Dahil dito ay nagulat si Chu Ziyu na nagtataka kung bakit kilala ng lahat si Wanqui. Wika pa ni Miss Anne sa ating bida na maaaring hindi pa ito alam ng Ginoo, pero si Su Wanqui ay ang pinakabatang Saint King, mahigit 1,000 taon pa lang siyang nag-cultivate, ngunit naabot na niya ang antas ng Saint King, sa buong kasaysayan ng kontinente ng Tianqiong ay napakabihira ang tao na katulad niya. Mayroon ding bagong Saint King ranking ang Changji Pavilion na mayroong kabuuang 20 pwesto. Hindi naman mataas ang ranggo ni Su Wanqui, ngunit naging pangalawa siya sa bagong Saint King ranking, at dapat din na malaman ni Chu Ziyu na ang nasa una niyang pwesto sa bagong ranking ay mahigit 1,000 taon lang ang tanda kay Su Wanqui. Sa paliwanag ni Miss Anne ay napapaisip si Chu Ziyu na kaya raw ganoon ang ranking ni Su Wanqui ay hindi dahil isa siyang mahina, kung hindi napakabata pa niya,
Matapos niyang mag-cultivate ng 1,000 taon at nakapasok sa antas ng Saint King ranking ay matatawag na tunay na pambihira ang kanyang talento. Ngunit biglang dumating ang dalawang elder at tinawag ang pansin ng ating bida dahil mayroon daw masamang nangyari. Ang mga tao galing sa Yao family ay dumating sa akademya at gusto nilang lumabas si Chu Ziyu doon. Hindi lang doon dahil dumating din si Yao Dit Ian, batay sa matinding nakakamatay na aura na kanyang pinapalabas ay hindi siya naparito para sa mabuting layunin, kaya kinakailangan na mag-ingat si Chu Ziyu. Pero nagulat ang dalawang elder dahil imbis na mabahala ang ating bida ay mas lalo lang itong natuwa, dahil sa wakas ay dumating dito ang tao na yon, kaya umupo na lang dito ang mga elder at maghintay dahil siya na ang bahala sa lahat.